Maaari itong kontrolin ng tao kahit pa nasa layong 1 milya sa pamamagitan ng remote control nito. Kaya nitong mag-load ng sarili nitong ammunition kahit pa magpalit ng iba't ibang klase ng armas gamit ang Advanced Remote Armament System. Sa lahat ng mga unmanned RIPSO applications, ang M5 ang pinakamahusay at makabago sa konsepto na ito. Ipinakita ito. Grabe mga utol, no? Siyempre hindi naman talaga imposible na makagawa na United States of America na mga ganyang bagay, knowing sa kanilang budget, no? Tsaka noon pa man ay may mga remote control na, tsaka may mga drones na mga utol, no? Yung mga pinang-aatake sa ibang bansa, no? Yung sa airstrike, may ginagamit na silang ganon. This time, etong mga tangkin to ay pang ground assault at hindi yan imposible na mangyari. Pero yung nakita ko kasi, parang 2021 pa yung nakagawa sila ng prototype, tapos malamang ngayon nga ilalabas na nila sa Iraq yung gagamitin nila yan. US Army to stage largest robot tank experiment ever. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Mga utol, alam naman nating lahat na patuloy ang bakbakan na nangyayari sa gitnang silangan, no? Sa Middle East, mga utol, dulot na rin ito nung laban ng Israel at Hamas, and then lumawak na hanggang umabot sa puntong ito na marami na ring bansa ang nakikisali sa kaguluhang ito, partikular ang Iran. Pero eto na mga utol, bago at nakakatakot na robot tank ng Amerika na magpapaiyak sa Iran, dineploy na. Malapit na talaga tayo doon sa mga part na robotics na yung ginagamit sa mga digmaan. Ito alamin na natin mula kay Kasaysayang Pinoy. Paki-subscribe yan, paki-like na rin yung video. Mamaya titingnan natin yung mga report tungkol dito. Game na. Maraming salamat po. Wala pa ring tigil ang bakbakan at gantihan sa pagitan ng mga bansa at grupo sa gitnang silangang Asya. Bunsod pa din ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan pa rin ng Hamas at Israel. Sa ngayon ay mas tumitindi pa at naging sentro ng atensyon ng laban sa pagitan ng Amerika at ng Iran. At ang dalawang mga bansang ito ay patuloy lamang sa paglalabas ng kani-kanilang mga makabagong armas. Kung ang Iran ay nagpakita ng ilan sa mga bago nilang armas na kanilang gagamitin laban sa Amerika, ang Estados Unidos naman ay magpapakilala ng isa na namang makabagong armas na siguradong magpapanginig sa puwersa ng Iran. Ang ipinagmamalaki ng Amerika na RIPSO M5 Robotic Combat Vehicle, talaga namang kahit anong bansa o grupong makakalaban nila ay magdadalawang isip kung ito ang kanilang gagamitin. Tama. Ito lang naman ang kauna-unahan sa mundo na fully electric at super autonomous tank. Tumitimbang lamang ito ng nasa 10 kalahating tonelada o halos 3 beses na mas magaan kaysa sa Bradley, pero ang lakas nito ay kapareho lamang. Maaring nakita nyo na ang mga ito sa mga bigating blockbuster na mga pelikula sa Hollywood tulad na lamang ng Fast and Furious 8, Mad Max Fury Road at G.I. Joe. Tinatawag itong silent destroyer dahil na din sa tahimik lamang at yun ay dahil sa fully electric nga ito at walang inilalabas na malakas na tunog o ingay. Ayon sa mga ulat ay hindi mo maririnig halos ang tangke na ito. Napaparating na pala hanggang sa umabot na sa 100 metro ang layo nito sa iyo. Ang RIPSO M5 Robotic Combat Vehicle ay taglay ang lahat ng mga katangiang hinahanap ng isang bansa, kasama na dito ang kanyang modular design. Alam nyo ba na unang nadiskubre ang pagkakagawa ng robotic tank na ito ng magkapatid na bata pa lamang ay mahilig ng gumawa at bumuo ng mga kung ano-ano. Ang konsepto na ito ay nakuha nila dahil sa mga pagkasawi ng kanilang mga sundalo gamit ang mga guided missiles kung pwede naman silang gumawa ng remote control M5 RIPSO. Naging mabilis ang progress ng pag-develop nito lalo na sa UAV system nito. Ang bagong electric tank na ito ay siguradong magbubukas ng panibagong pinto para sa bagong henerasyon ng tank warfare na kung saan ang mga sundalo ay hindi na kailangan na isugal ang kanilang mga buhay upang sumabak sa mga mapanganib na senaryo. Isipin nyo mga utol, yan yung gagamitin sa ground assault, no? Walang taong i-deploy, yan lang. Diba? Kawawa yung lulusubin na lugar. Kung mga 1,000 peraso niya ng lulusob, talagang alam naman natin pag ground assault tapos mga tangke na dumating, ganun ka kabigat. Sasabayan mo pa ng airstrike, no? Wasak-wasak talaga yung kampong lulusubin nito. And siyempre knowing America, mga utol, ang maganda sa Amerika
sila yung pinakamalaki ang budget pagdating sa military, pero hindi po sila naglalabas ng mga weaponry na mga bago o makabago nila kasi pwedeng magkaroon ng idea ang kalaban. Hindi talaga sila naglalabas ng mga, hindi kagaya ng China, North America, nagfe-flex sila ng kanilang mga muscle, di ba? Nagpapakita sila ng kanilang mga kagamitang pandigma. Pero itong Amerika parang hindi yata. Bukod doon sa mga jet fighters na alam na ng buong mundo na meron sila, pero yung mga makabago nilang mga weaponry, wala silang nilalabas. Eto pa lang mga utol, no? Kung sakali. Okay? Tuloy na muna natin. Sa pamamagitan lamang ng remote control ay maaari na nilang kontrolin ang bagong tangke na ito na kayang umatake kahit pa sa mga pinakadelikado at komplikadong labanan. Kayang magsagawa ng tangke na ito ng mga pag-ataking hindi kayang gawin ng mga tangke na mano-manong minamaniobra ng mga sundalo. Kaya nitong tumakbo na hanggang 40 miles per hour at uubra din sa mga hindi pangkaraniwang daanan at ginamitan ng mga state-of-the-art technology upang maging mas mahusay ang mga gagawing pag-atake. At tulad na nga ng aking nabanggit, ang electric motor nito ay napakatahimik na halos hindi maririnig ng mga kalaban, kaya din naman perfect itong isabak sa mga biglaang pag-atake. Maraming katangian ng tangke na ito na wala sa ibang mga tangke na meron ngayon ang ibang mga bansa. Marami na ngayon ang mga kumpanya ng sasakyan ang sumusubok gumawa ng mga sasakyang hindi na kailangan ng driver upang paandarin. Ito din ang ginagawa ngayon ng mga military manufacturers sa mundo. Pinagsusumikapan nilang gumawa ngayon ng isang sasakyan na may isang layunin at feature at yun ay ang makagawa ng tangke na hindi kailangang maninuhin ng tao. Sa ilalim ng kanilang nag-iisang hangarin na ito, ang Howenhow Technology na parte ng Textron Systems Corporation ay gumawa ng isang pambihirang konsepto at prototypes na may advanced technology na na-evaluate na ng US Army. Ang prototype na ito ay agad na in-order ng US Army at dinispatch sa Iraq. Ang M5 ay parte lamang ng Ripso series tank. Ang mga series na ito ay dinisenyo na magsagawa ng mga mission tulad na lamang ng convoy protection, perimeter defense reconnaissance rescue, crowd control at explosive ordnance disposal. Ang sakyang ito ay may advanced na mga sensors at camera na nagbibigay ng 360 degrees coverage para sa mga bawat operasyon. Ang operator ng tangke na ito ay maaari ding gamitin ng drone upang gamitin ito at makita ang paligid ng tangke. Maaari itong kontrolin ng tao kahit pa nasa layong 1 milya. Sa pamamagitan ng remote control nito, kaya nitong mag-load ng sarili nitong ammunition kahit pa magpalit ng iba't ibang klase ng armas gamit ang advanced remote armament system. Sa lahat ng mga unmanned Ripso applications, ang M5 ang pinakamahusay at makabago sa konsepto na ito. Ipinakita ito. Grabe mga utol, no? Siyempre hindi naman talaga imposible na makagawa na United States of America na mga ganyang bagay knowing sa kanilang budget, no? Tsaka noon pa man ay may mga remote control na, tsaka may mga drones na mga utol, no? Yung mga pinang-aatake sa ibang bansa, no? Yung sa airstrike, may ginagamit na silang ganon. This time, etong mga tangke nito ay pang ground assault at hindi yan imposible na mangyari. Pero yung nakita ko kasi parang 2021 pa yung nakagawa sila ng prototype, tapos malamang ngayon nga ilalabas na nila sa Iraq yung gagamitin nila yan. US Army to stage largest robot tank experiment ever. 2021 po ito inilabas. Okay? Its lesson will inform the Army's next gen unmanned vehicle plan to ask tech firms to deliver the brains and establish firms to deliver the wheels. The US Army intends to test an entire company of unmanned combat vehicle in simulated battle next year. So, 2022 yun. So, malamang yung mga prototype na lumabas, i-deploy dyan sa Iran. Grabe yan mga utol, no? Anyway, ito yung nagpapatunay na lamang na halos handa na itong mga robot tanks na ito, mga utol. Kasi may nabasa akong isa na article tungkol dito sa robot tanks, parang yung talagang batches nito mailalabas pa, possible dapat ilalabas nila ng 2030, ngunit syempre sa di inaasahang pangyayari na medyo parang na-escalate yung mga issue, yung mga gera, baka minadali ng United States of America itong paggawa ng mga batches nito. So mamaya may titingnan pa tayo na kaparehas din ito
Ibang klase naman, pero titingnan natin, agamitang pandigma pa rin na magmumula sa US na halos kaparehas ito. So tuloy muna natin to mga utol. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Sa mundo noong Oktubre, taong 2019 at taong 2020, ang US military ay binigyan agad ng kontrata ang HAW para sa Robotic Combat Vehicle Medium Program. Inatasan ng HAW program na gumawa ng 4 na M5 prototypes upang mas masubukan ng mga ito at malaman kung maaaring isama ang mga ito sa Unmanned Combat Vehicle para sa taong 2022. Ang Ripso M5 ay nagpakita ng mga natatangi katangian na mas hinigitan pa ang mga nauna nitong bersyon tulad na lamang ng bilis nito na umaabot ng hanggang 40 miles per hour. Mga 70 mas kilometers mataas din per ang hour. acceleration mobility at pagmamaniobra dito dahil na din ito sa kanyang electric motor. Ang automated turret nito ay mas mabilis at mas responsive na nagpapadali sa pag-target nito. Armado ito ng 30mm autocannon at mga anti-tank missiles. Meron itong sapat na mga armas na may kakayahang tumapat sa ibang mga tangke sa battlefield. Sa kabuuan, ang M5 Ripso ay isa sa mga pinakamabilis na dual-track armored vehicle sa buong mundo. Ang exoskeleton o katawan ng M5 tank ay may tubular structure na base sa high-performance suspension na nagbibigay sa tangke ng maximum weight nito na 3.8 tons at payload capacity na 2.7 karagdagang tonelada. Ang Ripso M5 tank ay nagawa upang magkaroon ng independent modules bilang low-propelling module ng motor at tracks nito ay gumagana independently. Taglay ng tangke na ito ang hinahanap ng mga sundalo upang maka-advance nang hindi nila kinakailangang isugal ang kanilang mga sarili. Ang Amerika ay kilala pagdating sa mga makabagong gamit pangdigma na sila mismo ang nag-develop at gumawa. Itinuturing silang may pinakamalakas na puwersang militar sa mundo, kaya marami din ang ginagayang ilan sa kanilang mga armas. Yun na siguro yung dahilan kung bakit hindi sila naglalabas gaano sa media kung ano yung mga bago nilang armas na gamitang pandigma. Mga utol, may nakita ako isang mula to sa The Conversation. Eto matindi talaga to. US military plans to unleash thousands of autonomous war robots over next 2 years. Iba't ibang klase na war robots, no? The United States military plans to start using thousands of autonomous weapon system in the next 2 years in a bid to counter China's growing power. US Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks announced in a speech on Monday. Okay, so hindi na natin babasahin kung ano pa yung mga nilalaman o anong mga klase mga war robots ito. Pero isa lang ang sigurado, talagang dinidevelop na ng US yung mga ganitong kagamitang pandigma. Dahil para, alam naman natin yung threat ng China, ng Russia at yung North Korea. So kung sila'y nagpe-flex ng kanilang mga kagamitan, pandigma, itong mga bansang kalaban ng US o posible makalaban ng US, itong US naman parang nagbibigay sila ng hint sa mundo pero hindi nila talaga pinapakita kung anong mga meron silang mga bagong kagamitan. At alam natin na hindi yun basta-basta. Knowing United States of America. So anong masasabi nyo dyan? Kawawa rin talaga yung makakakalaban nito. Anyway mga utol, pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat kay Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ko sa inyo lahat. Maraming salamat po.